Okay, so good morning guys. This video is all about Microsoft Excel, yung continuation po ng ating lesson about spreadsheet and advanced spreadsheet skills. Ano po? So ngayon, let's start our topic dun sa mga iba pang mga functions ng Microsoft Excel. So watch this video. Okay, so gumawa po ako ng Excel file. Nilagay po ako dito sa columns ko ng number, name, age, gender, and address. And then, lagyan ko po siya ng numbers 1 hanggang number 5. And then names, yung mga names po na ginamit ko dito is gawa-gawa ko lamang. So disclaimer po yun. Kung nagkataon na kapangalan nyo is gawa-gawa ko lamang po for the sake of presentation. Okay? So, yun. And then, age. Lagyan ko rin po ng age. So, ayan po, 22, 17, 18, 16, and 22. Then, dalawang male, tatlong female, isang taga Carino, Quezon, Baguio, dalawang taga Manila. So, okay, so let us start pagandahin itong aking file. So, paano? Or ayusin itong file na to? So, una muna, lagyan ko muna siya ng borders. So, highlight simula A1 hanggang E6. And then, pumunta lamang po kayo rito sa home tab. Hanapin niyo po itong borders and then select all borders. So, ayan po. Pag halimbawa naman, gusto yung tanggalin yung borders, dito lamang din po sa border section, hanapin niyo lamang po no border. So, wala na, all border. Pero syempre, lagyan po nga siya. So, all borders po tayo. Okay? So, ngayon, meron na siyang borders. Okay? So, next is, gagamitin ko naman po yung aking sort and filter. So, una ko nga gamitin is yung filter. Ano po? So, gawin ko lamang po rito, iha-highlight ko po itong columns ko na number, name, age, gender, at saka po address. So pagka-highlight ko po niyan, pupunta lamang po ako ng sort and filter. And then, hanapin ko lamang po is yung filter. So papansin nyo, nagkaroon po siya ng mga arrows dito. Diba? So mamaya po, itatry natin siyang gamitin kung para saan ba yan. Next is, kasunod is, ayusin ko muna siya. So, i-highlight ko po A1 hanggang E6, tapos, i-center ko. Ayan, naka-center na siya. So, after ko pong ma-center, ito pong column na number hanggang address, i-fill color ko po ng color yellow. And then, lahat po ng number, 1, 2, 3, 4, 5, gawin ko po siyang color red. Font color red. Pag fill color, yun pong cell ang kukulayan. Pag naman po yung font color, yun naman pong text ang makukulayan. Okay po. So next is kasunod, ating gawin naman yung filter na nga po. Tuturo ko sa inyo para gamitin yung filter. For example, ang gusto ko lumabas is lahat ng female. So gagawin ko, isa-search ko po lahat ng female ang lalabas dun sa record. So, gawin ko po, punta po akong gender. Tapos, tanggalin ko po yung check ng select all. And then, click ko po yung female. So, yan, puro female na yung lalabas. Halimbawa, kung gusto ko lang lumabas is lahat ng female na taga Manila. So, ang gawin ko, uncheck lamang po yung select all and then check yung Manila. So, female na taga Manila lamang po ang lalabas doon sa record. Okay? So, next is, halimbawa naman po, ibabalik ko siya sa dati. So, ang gagawin ko lamang po is, itong filter niya, select all lamang po uli. Then yung gender, select all lamang po uli. Balik ko siya sa dati. Okay? So, nagigets ba? So, next is, yun naman pong pag-sort. So, halimbawa naman daw po, gusto ko po is, i-arrange siya alphabetically. Okay? Alphabetically, ano po?
So ngayon halimbawa po itong mga names, gusto ko po is alphabetical siya magkasunod-sunod. Highlight ko lamang po simula po A2 hanggang A6 kung saan naroon po yung mga pangalan. And then sort and filter, sort A to Z. And then expand the selection, sort. Lahat na po ng record is ma-arrange siya alphabetically. Okay? A to Z. Okay? So, kung ibabalik mo siya dati, ayan, highlight ko lamang po yung mga numbers and then smallest to largest. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So halimbawa naman po, gusto kong makita lahat ng age is pinakamatanda hanggang pinakabata. So highlight ko lamang po yung mga age dun sa age columns. So simula C2 hanggang C6. So ayan po. So largest to smallest, pinakamatanda hanggang pinakabata. Okay? Kung halimbawa naman, pinakabata hanggang sa pinakamatanda, sort and filter, and then sort smallest to largest. Okay? So, nakukuha ba? So, ngayon kasunod naman is, balik ko sa dati, kasi nasampalon ko na. And then, balik na sa dati, smallest to largest yung mga numbers. Ngayon naman, itry naman natin po itong pag-merge and center. So kung papansin nyo, may dalawang female, dalawang male, and then tatlong female. So ang gagawin ko po, yung dalawang male, i-merge and center ko para maging isang word na lamang siya. Asakupin niya yung kay Alan at saka yung kay Jake. So ang gagawin ko, highlight ko po yung dalawang male na word, and then punta lamang po ako ito sa merge and center. Select ko po is merge and center. Okay? So, ayan. Click OK. So, ayan po. Na-merge ko na siya. So, halimbawa naman gusto kong ibalik sa dati. Unmerge lamang po. Okay? So, pwedeng ko, i-merge ko ulit siya. Merge and center. And then, para po nasa gitna yan, click ko lamang po itong middle align. So, ayan po So, para po sakop niya, yung nasa gitna siya noong pangalan ni Alan at saka ni Jake. Gitna siya. Sa female, ganun din pag halimbawa isosort and i-merge and center ko siya. Merge and center ko siya. So, itong female, highlight ko lamang po itong tatlong word na female and then merge and center. Click OK. Tapos, middle align. Okay? So, maalam na kayong merge and center. Okay? So, nag-gets po ba? Okay, so resume tayo. So, halimbawa naman po, ito pong number, name, age, at saka gender is, ang gagawin ko po, papalitan ko po yung kanyang orientation. So, paano yun? So, highlight ko po yung columns number hanggang name, age, gender, at saka address, hanggang address po. Okay, so ayan. Okay, so next is, pagka-highlight ko po sa kanya, i-click ko lamang po itong orientation. So, kung mapansin nyo, sabi dito, rotate text to a diagonal angle or vertical orientation. So, click ko po yung arrow dito. Halimbawa po, angle counterclockwise. Maging ganito po yung itsura niya. Okay? So, halimbawa naman po, angle clockwise. Try natin. Counterclockwise. Sorry, ayan. Ayan. Angle clockwise. So, paganda naman po siya. Baliktad. Okay, pakaliwa. Pag naman po counterclockwise, pa kanan. Halimbawa naman po vertical text. May ganito po yung itsura niya. So, halimbawa rotate text up. So, may ganito naman po yung kanya itsura. Halimbawa, rotate text down. Okay? So, ito po yung function noong orientation. Halimbawa, gusto mo siyang ibalik sa dati. So, format cell alignment lamang po. Okay, so nag-loading. Ayan, ulitin ko kung paano ako ginawa. Punta lang po kayong orientation. Ay, dapat po naka-highlight yung mga to ha. And then, format cell alignment.
Tapos yung degrees niya, gawin natin 0. And then, click OK. So, ayan na po. Nabalik na po siya sa dati. So, nagigets po ba kung paano po yung orientation? So, yan po yung about sa orientation. Okay? So, paano ba ang itsura niya pag i-preprint na siya? Gawin niyo lamang po, i-press niyo po is Control P para po pakita yung print preview niya. Okay? So, ayan po, lalabas na po dito. Ayan po. Ganyan po maging itsura niya sa ating papel pag print na po siya. Okay? So, halimbawa, gusto mo siyang gawing, halimbawa is landscape. Pag landscape, ito po magiging itsura niya. Horizontal. Pag naman po normal, vertical, portrait. Okay? So, ayan po. So, para ma-adjust po yung mga typewriting natin or yung ating mga bond papers, so, punta lamang po kayo ng letter, kung ano po yung size ng papel na inyong gagamitin, i-select nyo lamang po diyan. Okay? So, ayan po. Okay, nasa inyo po kung ano po yung inyong gagamitin. Okay? So, next. Okay, so escape ko na po ito. Okay, kung papansin nyo, nagkaroon po siya rito ng parang mga border lines. Halimbawa, nag-type ako sa labas ng border line, halimbawa sa J. Okay? Pag ito po, control P ko, hindi po siya kasama sa ma-preprint kasi lampas na po siya ng border line. Meaning, siya po ay page 2 na. Okay? So, nagagets po ba? So, meaning siya po ay under na po ng page 2. So, halimbawa, mag-preprint ka, ang gusto mo lang ma-print ay page 1. So, lalagay mo rito, page 1 to 1. Pag-print mo yan, ang ma-preprint lamang po is page 1. Okay po. So, kung gusto mong ma-print is yung dalawa, ilagay nyo po dito is 1, 2, 2. Print. Okay po. So, ganun lamang po siya kasi. Okay. So, ayan po. So, alam niyo na kung paano po mag-print. Gamit po ang Microsoft Excel. Okay. So, next. Wait lang. Save ko lang to. So, nagamit na natin yung sort and filter. Nagamit na rin natin yung borders. Nagamit na rin natin yung merge and center. Okay? Tsaka po yung orientation. Ngayon, siguro na familiar na kayo sa mga basics ng Microsoft Excel. Diba? Okay. So, I hope na meron kayong natutunan. Ngayon nga pala, halimbawa yung numbering nito, gusto yung palitan or something, gawin nyo lamang po highlights and then right click and then format cells. So, punta lamang po kayo ng number. So, halimbawa, general, number, currency, accounting. Kung mapapansin nyo, nababago po. Pag pinapalitan nyo po siya. Ginawa ko siyang currency. So, ginawa ko, magkaroon siya ng dollar sign. Ayan, ano po. So, para po ibalik ko po sa dati, right click lamang po and then format cells and then general. Okay? So, ayan po ano. So, halimbawa naman, gusto mong palitan siya, yung kaya di ba dollar sign. Halimbawa, ginawa ko tong peso. So, gawin ko lamang po. Punta lamang po ko ng format cells, the number, and then currency. Papalitan ko, gagawin ko siyang peso. PHP. Press ko letter P, and then, sabi po, PHP. So, magiging peso siya. Kung gusto mo ng decimal sign na merong 0.00, lagyan mo decimal places 2. Kung gusto mo naman 1 decimal places lang, isa lamang po yung decimal places niya. So, ginawa ko siyang 1 PHP ang lalabas dito. Okay, or Philippine peso. Okay, so para ibalik ko sa dati, highlight the numbers and then format cells and general. Click OK. Babalik na po yan sa dati. Okay po.
So, nagigets po ba kung paano po yung iba pang mga functions ng Microsoft Excel? So, sana po is natuto po kayo sa ating topic for today. So, for example, ito, in-adjust ko siya. Bawa kanyang pasikip. Okay? So, halimbawa po ganyan kasikip yung aking mga tinype sa Microsoft Excel. So, halimbawa, gusto ko po siyang pagkasyahin sa isang cell, ang gagawin ko lamang po, bawa ito, hindi babasa yung Alan Paveliano, di ba? Click ko lamang po itong wrap text. Ngayon po yung mangyayari. Okay? So, halimbawa, lahat po ni wrap text ko. Okay? So, yan po. Medyo mag-a-adjust po yung cell natin. Okay? So, ganyan po yung mangyayari sa... Okay? So, halimbawa, para po maganda pong tingnan, i-highlight niyo po siya. Okay, simula A2 hanggang E6. And then, i-middle align niyo po siya. Okay? Yung pong ginawa ko na wrap text is para po pagkasyahin sa cell na preferred mo. Okay? So para magiging two lines within one cell. Meaning, dalawang lines sa isang cell. Halimbawa, itong Alan Paveliano, dalawang line siya, pero nasa cell E2 lamang. Okay? So, ganyan lamang po yung ginawa ko sa aking Excel file. Okay. So, ayan po So, magkaiba po ang function ng wrap text kasi one cell lamang po yung pagkakasyahin. Okay, so sa isang cell, pwede mong gawin 2 lines. Unlike naman po, pag merge and center, tulad ng ginawa ko dito, 2 or more cells yung pwede mong lagyan ng merge and center. Merge and center, gagawin mo siyang isa. Okay, halimbawa, from dito, cell A2 at saka cell A3, ginawa ko siyang isa, minerge ko siya. Okay? So, ayan po, kitang-kita naman. Saka po ito, cell D2, hindi pala A2 at A3. D2 at saka D3, minerge ko siya. Ayan. Cell D2 and D3 ha. Ayan. So, correction sa kanina. So, pinagsama ko siya, ginawa ko siyang isang cell. Ito naman po, cell D4, D5, and D6, minerge ko siya, ginawa ko siyang isa. Ito naman po, itong Alan Paveliano, ginawa ko po yung wrap text. Ginawa kong dalawang line, pero isang cell pa rin. Okay? Gets po ba yung magkakaiba? Okay? So, ayan po So, sana po na intindihan nyo. Okay? So, ano pa? So, yun lamang naman po yung mga basics ng Microsoft Excel. Sana po ay natuto kayo for today. So, ngayon, isa-save ko na po siya. So, file, save as, and then, isave ko po rin sa folder ko. Okay, so, dali lang. Load pa. Okay, so sa documents ko po siya save. And then, Excel files. So, ito po ay Excel basics. Ayan. Underscore, surname. Okay, and then click save. Okay, so that's it for today. And then, sana po is natuto kayo sa araw na to. Okay? So, ayan. And have a good day sa inyong lahat. Thank you for watching. And para po sa mga videos, ito lamang po yung aking mga videos. Pwede nyo panoorin as your learning materials. Okay? So, till next time. And pag may mga katanungan kayo, pwede nyo kayo message sa aking email at sa aking Facebook account. Thank you.